Sa mundo ng Hunter x Hunter, isa sa mga pinakaaabangan at pinaka-debatable na laban ay ang pagtutuos ni Hisoka laban kay Chrollo Lucifer. Dalawa sa pinaka-iconic na karakter sa serye, parehong matalino, malakas, at mapanganib. Pero sa kanilang unang pagtapat sa Heaven's Arena, malinaw kung sino ang nanalo, si Chrollo. Sa laban na yun, pinakita ni Chrollo ang pagiging isa sa pinakamatalinong Nen user sa serye. Ginamit niya ang tamang strategy, timing, at kakampi para mapatamba si Hisoka. Ngunit matapos mamatay at muling mabuhay ni Hisoka, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit, sa muling pagtapat ng dalawang ito, mas mataas na ngayon ang chance ni Hisoka na manalo. Ia-analyze natin ang mga pangyayari, ang mga pagbabagong naganap, at kung paano naging mas mapanganib si Hisoka kaysa dati. Kaya umpisahan na natin. Pero bago tayo tuluyang mag-umpisa ay kung bago ko lang sa ating channel ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para sa tuloy-tuloy pa nating anime breakdowns gaya nito, at kung nakapag-subscribe ka na ay simulan na natin. Balikan muna natin ang unang laban nila sa Heaven's Arena. Akala ng lahat, isa itong one-on-one battle, ngunit hindi iyon ang nangyari. Si Chrollo, bilang leader ng Phantom Troop, ay gumamit ng strategy na masasabing borderline shitang. Bago pa magsimula ang laban, pinaghandaan na niya ito ng todo. Ginamit niya ang abilities ni Shalnark at Cortopi, dalawa niyang kasamahan, para makakuha ng kombinasyon ng mga powers tulad ng Black Voice at Gallery Fake. Ang resulta, kaya niyang gumawa ng unlimited clones at sabay-sabay umatake habang kontrolado ang iba't ibang katawan. Sobrang daming distractions ang hinarap ni Hisoka. Sa sobrang gulo ng laban, kahit gaano ka-experienced si Hisoka, nalugi talaga siya. Hindi na ito naging laban ng lakas o galing sa Nen kundi naging psychological and tactical warfare na pinaburan si Chrollo. At doon nga, matapos masira ang katawan niya sa sunod-sunod na explosion at ambush, tuluyang napatay si Hisoka. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa chapter 358 ng manga, bumangon si Hisoka mula sa kamatayan gamit ang sarili niyang Nen ability, Bungee Gong. Sa sobrang tapang at husay niya sa Nen control, pinilit niyang paandarin muli ang kanyang puso at baga. Isang bagay na hindi basta-basta nagagawa, at dito pinakita ang isang kakaibang aspeto ng Nen, na mas lumalakas ito pagkatapos ng kamatayan. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya yung dati nating kilalang playful at thrill-seeking Hisoka. Nawalan na siya ng gana sa mga palabas-palaban, at mas naging seryoso, brutal, at determinado siyang pumatay. Literal na ang una niyang ginawa ay patayin sina Cortopi at Shalnark, na parehong hindi handa at hindi nakalaban ng patas. Wala ng warning, wala ng announcement, wala ng showmanship. Ang dating masayahing clown, ngayon ay isang cold-blooded killer. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mas mataas na ang chance ni Hisoka kung muling magharap sila ni Chrollo. Una sa lahat, may psychological advantage na siya. Sa unang laban, hindi niya alam na hindi patas ang laban. Nadala siya ng kumpiyansa, pero ngayon, alam na niya ang galawan ni Chrollo. Alam na niya na mahilig itong magplano, gumamit ng ibang tao, at kontrolin ang buong arena. Alam na niya na hindi lang ito simpleng 1v1. Kaya kung sakaling magharap silang muli, tiyak na hindi na basta-basta papasok si Hisoka ng walang plano. Malamang siya na mismo ang magtatakda ng rules. Baka siya pa ang pumili ng lugar ng laban, o siguruhing walang third party na makikialam. Pangalawa, mas naging mapanganib si Hisoka dahil sa karanasan niya mula sa kamatayan. Sa Hunter x Hunter, may konsepto na ang Nen ay mas lumalakas pagkatapos ng kamatayan. Pinatunayan ito ni Neferpito at ni Kamugi Arc, at ngayon, pinatunayan rin ito ni Hisoka. Mula sa mindset hanggang sa paggamit niya ng Bungee Gong, mas naging brutal at strategic siya. Ginamit niya ang Bungee Gong hindi lang para umatake, kundi pati na rin para kontrolin ang bangkay, mag-set ng traps, at mag-ambush. Sa madaling salita, hindi na lang siya umaasa sa pure combat skills, ginagamit niya na ngayon ang utak niya sa mas madugong paraan. Pangatlo, wala na si Cortopi at Shalnark. Tandaan natin, sila ang naging susi kung bakit naging sobrang overpower si Chrollo sa unang laban. Si Cortopi ang gumawa ng infinite clones gamit ang Gallery Fake, at si Shalnark naman ang dahilan kung bakit may Black Voice si Chrollo.
Pero ngayon, parehong wala na sila. Pinatay sila ni Hisoka agad-agad pagkatapos ng laban. Ibig sabihin, kung sakaling lumaban ulit si Chrollo, hindi na niya magagamit ang parehong strategy. Oo, marami pa siyang abilities na nakopya, pero kailangan niyang i-explain muna ang ability at i-activate ito gamit ang skillbook bago niya magamit, na mahirap gawin kung tuloy-tuloy ang pag-atake ni Hisoka. Pang-apat, mas naging unpredictable at mas matalino na si Hisoka ngayon. Dati, siya ang tipo ng kalaban na nag-enjoy sa laban. Ngayon, hindi na. Hindi na siya naghahanap ng thrill, naghahanap na siya ng dugo. At dahil dito, mas madali para sa kanya na gumawa ng mga hindi inaasahang galaw. Gaya ng pag-ambush niya kina Shalmark at Kortopi, posibleng gamitin niya ang parehong style kay Chrollo. Hindi na niya kailangan ng public match. Hindi na niya kailangan ng crowd. Ang gusto niya ay pumatay, at ngayon, si Chrollo na ang sunod niyang target. Pero syempre, hindi natin pwedeng baliwalain si Chrollo. Malakas pa rin siya. Bilang leader ng Phantom Troop, wala pa ring duda sa katalinuhan, strategy, at galing niya sa Nen. Pero tandaan natin, hindi siya masyadong magaling sa biglaang 1v1. Mas magaling siya kapag meron siyang oras magplano, mag-set ng strategy, at gamitin ang buong battlefield. Pero kung haharapin siya ni Hisoka ng diretsahan, biglaan, at walang preparation time, dito siya mahihirapan. Kung hindi siya makakapag-prepare ng tamang ability, at kung hindi niya ma-access ang pinakanib niyang techniques, siguradong mas malaki ang chance na matalo siya. Kaya ngayon, ang tanong, kung muling magharap si Hisoka at Chrollo, sino ang mananalo? Sa isang laban kung saan hindi makakapaghanda si Chrollo, at kung saan kontrolado ni Hisoka ang arena, malaki ang posibilidad na manalo si Hisoka. Mas sanay na siya ngayon sa ganitong laban. Mas madyugo na ang mindset niya. At higit sa lahat, wala nang unfair advantage si Chrollo. Kung magka-rematch sila ngayon, posibleng iba na ang ending. Dati, si Chrollo ang may hawak ng alas. Pero ngayon, si Hisoka na ang may hawak ng baraha, at lahat ito ay itinutok na sa leeg ng kalaban. Kaya ikaw, anong tingin mo? Kung magharap ulit si Hisoka at Chrollo, sino ang mananalo? Si Chrollo ba na master strategist at leader ng Phantom Troop? O si Hisoka, ang clown na bumangon mula sa kamatayan, mas brutal at mas determinado na ngayon? Ay comment mo lang ang sagot mo sa baba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang analysis na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod na Hunter x Hunter content natin. Marami pa tayong theories at battle breakdowns na ilalabas, kaya abangan mo ito.